May mga residente na nasa loob pa rin daw ng Marawi. Nananawagan sila ng tulong para mailikas na. Nananatili namang sarado ang maraming establishmento sa lungsod. Ang bodega naman ng NFA doon ay nilooban pa raw ng mga miyembro ng grupong Maute. Nakatutok si Rafi Tima. Day 2 ng pakikipagbakbakan ng mga tropa ng gobyerno sa mga miyembro ng grupong Maute sa lungsod ng Marawi. Sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawalan ng mga sundalo. Kalkulado ang bawat galaw habang inaasinta ang kalaban. Sa lugar na malapit sa May Pakpak Medical Center, muli ring sumiklab ang bakbakan. Bantay sarado ng mga tropa ng gobyerno ang ospital. 4 na lang ang natitirang pasyente ngayon dito matapos magsilikas lahat ng iba pa. Ayon sa medical chief ng ospital, hindi totoong kinubkob ng mga terorista ang ospital. There was no seat-taking. There was no air takeover. At 4:30 in the morning. They were not able to raise any ISIS flag in this area. Dito pa raw isinugod ang isang sugatang miyembro ng grupo na kalaunay namatay rin. Malagos town ang iba pang bahagi ng Marawi. Maraming bahay at mga establishmento sarado. 100% patay na ang negosyo. Kita mo naman. Sino naman ang gagasolina? Wala. Mahirap na magbukas din. Baka mamaya iba ang maggagasolina. Imbis na magbabayad. Wala pa. Mahirap na. At habang may bakbakan, ang patuloy na pag-aal sa balutan ng mga residente. Alis na talaga kami. Maraming ISIS sa labas ng pintuan na ng bahay namin. Hindi na namin kaya. Tsaka kailangan masave itong mga bata. Kahit malawarzo ng syudad, ayaw umalis ng ilan. Hindi kami nagbabakwit. Kaya kasi kung darating ang kamatayan namin na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi namin mapipigilan. Sa mga covered court na nagsilbing evacuation center, siksikan ng iba pang mga residente kabilang na ang mga bata. Mga karton, kumot o banig ang nagsisilbing sapin tuwing matutulog. Gusto sana namin sir na may tumulong sa amin para ma-transfer kami ng ibang lugar. Para makaluwas kami dito. Kasi dito sir, grabe sir, para na kaming mababaliw. Ayon sa Humanitarian and Emergency Action Response Team ng ARMM, may mga nakahanda ng sasakyan para ilikas palabas ng Marawi ang mga evacuee. Pati na ang nasa 1,000 estudyanteng nasa loob daw ng Mindanao State University. Pinag-aaralan na rin kung paano may papamahagi ang relief goods. Ang bodega naman ng NFA, nilooban din daw ng Maute Group kaninang hapon habang nakikipagbakbakan ng iba nilang kasama. Ang City Hall ng Marawi, pinaliligiran daw ng mga armadong grupo ayon kay Mayor Majul Usman Gandamra. Mayroon talagang threat dito sa pagpasok sa City Hall at ako po ay kaya po hindi ko iniwan to, though very risky, ay hindi ko po iniwanan ito dahil gusto natin na panatiliin na hawak natin ang ating ang simbolo ng authority. Okay. May panawagan si Mayor Gandamra sa mga membro ng Maute. Kung talagang mga Muslim sila and they are fighting for the force to enrich our religious beliefs, ay hindi po ito ang pamamaraan na saktan yung mga innocent civilians or kung sino man, kahit gobyerno man, taga-gobyerno. Hindi po yan ang pamamaraan ng aming reliyon na pumatay ng tao. Suportado raw ng alkalde ang deklarasyon ng Pangulo ng martial law sa buong Mindanao. I think it is justifiable siguro at ito ay pinag-aralan ng kanyang mga abogado at ang kanyang mga legal team. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.